Amen! Laging napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Whatever our situation, laging ang Lord, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Sige po na lang po kayo. Takilang Diyos sa mga banal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat idinako mo ang aming mga dito sa panambahan, Panginoon. Maraming balakid, marami kami kinaharap, pero Panginoon, pinagtagumpay mo ang bawat isa nakarating dito sa panambahan. At Lord, umaasa po kami, Panginoon, ng iyong presensya sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Ano siyang manunuot sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kalakasan, Panginoon, ng iyong salita. Ang siyang sa amin, Panginoon, ay luluko, Panginoon. Samahan niyo po kami sa nalalabing oras, Panginoon. At itinitiwala po namin sa iyo ito, Panginoon. Tinataas po namin ang pangalan mo. Ikaw lamang ang pinasisikat namin. Walang ibang sikat, kundi ang pangalan mo, Jesucristo. Thank you, God, in Jesus' name. Amen, amen. Praise God, hallelujah. Kanina sinusot nito ni Justin. Natawa ako eh. Kasi nung araw, sinusot ko lang dito, piso, 2 piso. Nakasumbero kung ganyan sinusot ko lang dito. Yan, magkabila. Then kahapon, nagpa-planning. Habang nagpa-planning kahapon, naalala ko na naman yung kahapon. Kung kami, binata pa ako noon, sa amin. Ang pinaplano ko noon, sa buong isang taon, ilan yung magiging babae ko? Ilan yung mga katatagayan ko? Ilan yung maging sosyotahin kong bading para ako'y laging may pera? Yun ang pinaplano ko nung araw. Pero kahapon yung pinaplano namin. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Kasi, in-level up ng Diyos ang buhay natin. Kapag pala ang isang tao, isinurrender ang buhay sa Diyos, nababago lahat ng mga nakagawian niyang mali. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Kanina po si Pastora Aina, nag-testimony. Actually po, yung kanya hindi niya kasalanan eh. Yung po kasi karamdaman. I know na hindi po niya gustong gawin yun, kaya lang po merong karamdaman. Napakahirap po ng ganung kalagayan, sa totoo lang mga kapatid. Laban yun sa kanyang kalooban. And I believe, excuse me Atela, hindi naman sakali man, pinahintulot ng Lord, hindi siya mapupunta na impyerno. Kasi hindi niya gusto yun eh. Kaya lang, may bahagi ng katawan niya na talagang defective. Naging mabuti ang Diyos sa atin. Pero nakita po natin si Ate Aina. Pastora Aina, buhay na buhay. At nakita ko po, habang siya nagsasalita, ang laki po ng ministering pagkakaloob niyo. Ako po ako dito kanina eh. Nagigilid-duha ako eh. Hindi doon sa testimony niya eh. Nagigilid din ako dahil nakakita ko sa vision. Yung mahawakan niyang ministry. Grabe ang kabutihan po. Sa Ate Aina, magpatuloy po tayo. Kasi napakalaki po ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga kay Bishop, talapakan natin si Lord. Lord, talapakan natin. Sabi nga kay Bishop, Ate Aina nga ako ang legacy mo rito eh. At siya talaga yung hahawak ng torch, fire torch. I know may plan ng Diyos sa buhay ni Ate Aina. At tandaan po natin, sa mga pangit na sitwasyon ng buhay natin, makakasalubong mo ang Panginoon. Amen? Lagi nating makakasalubong ang Diyos. Ate Dulce, laging mabuti ang Diyos sa atin. Amen? So, nasa pang-4 na linggo na po tayo. Paki-flash nga yung tema natin, Kuya Raymark. Ang tema po natin is from struggle to victory. Tama? Paki-flash mo nga, Kuya Raymark.
Yan. From struggle to victory. Fight I fought, race I ran, faith I kept. 2 Timothy chapter 4 verse 7, ako iaalay na sa buhay nito. Lumaban ako ng buong giting, tumakbo ako ng buong gilas, nanatili ako sa pananampalataya at ngayon tatanggapin ko na ang korona ng pagtatagumpay o yung tinatawag na crown of righteousness. Or ngayon pang 4 week na po na tinatalakay natin yan. So, salamat po sa pagkakataon, pribileyo na makapagbahagi nito dahil ito po 14 na taon na nakalilipas nung huli kong ma-share sa Santa Maria, Bulacan pa. Yung 2 Timothy chapter 4 verse 7 na yan. Ang pamagat ko struggle, ang pamagat ko is the crown of righteousness. Ngayon naman po, humugot lang po ako dito sa natin, sabi ko nung nakaraang linggo kay Bishop, kay Pastor Joe, so Bishop, nasabi niyo na lahat ano kaya gawin ko? Sabi ni Pastor Joe, may re-reveal ang Lord. Then I pray to God na, Lord, at least 4 points na kailangan po talaga namin. Ate Jo, makali pa rin ako! Yun. So, awa naman po ng Panginoon, may binigay naman po si Lord. Actually, wala po akong tulog Dahil inaayos ko si Kuya Remar, sinesend ko sa kanya yung iyaano niya So, kaya naman plus mo nga yung ating title. So, ang title po natin ngayon is, I decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Alam niyo ba yung background ng kanta na yan, mga kapatid? Ha? Alam niyo yung background ng kanta na yan? Paki-flash mo ako kay Remark. Yan. Yan. Yung background ng kanta na yan, si Nokseng. Ayun si Nokseng. That was in 1900 or 1904, nagkaroon ng spiritual revival sa Wales, England. At nung nangyayari yon, marami mga Baptist missionary ang pumunta sa mga tribo. Pumunta sa mga tribo at nagbahagi ng mabuting balita. At isa sa napuntahan nilang tribo ay yung tribe of Garo tribe ng Assam. At sa Garo tribe ng Assam, merong isa na hinipo ng Diyos at yun nga sa katauhan ni Nokseng. True to life po yan, mga kapatid. So, ang nangyari po noon, dahil nakakilala si Nokseng, marami sa mga katribo niya ang sumampalataya din kay Jesus. Kaya lang, mga kapatid, eto problema. Noong sumampalataya maraming mga katribo niya sumampalataya, nalaman ngayon ng kanilang tribal leader. So yung tribal leader na yon, galit na galit, rage sa galit Ano ba yan, Nokseng? Kuwari, Tagalog yung salita. Halika nga rito! Tigilan mo na yan! Itakwil mo yan! Sino ba yung inaan mo na yan? Hindi po pwede yan! Tagilan mo yan! Sabi nung tribal leader, hindi po. Hindi po ako titigil. Ganon? Hindi ka titigil? Tawagin mo kunin yung anak niya at saka yung asawa niya. O nga, kunin yung anak niya at saka yung asawa niya. Kinuha. No? Pag hindi mo itinakwil yung Jesus na yan, papanain namin itong 2 anak mo. Ano ginawa ni Nok? Tumanggi ba? Mga kapatid, sad to say, pinahanahin 2 bata. Ang sabi ni Nok, the world behind me, the cross before me. I still love Jesus. Ganon. Galit na galit yung tribal leader. Sumunod yung asawa naman. Dinala yung asawa. Hindi mo pa tatalikuran yung pananampalataya mo na yan? No. Pinana din yung asawa. Patay. Huli, siya na. May pagkakataon ka pa. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sinabi ni Nokseng,
I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world before me, the world behind me, the cross before me. No turning back. Patay si Noxen. Sa makatuwid, lahat, isang buong pamilya, pinatay dahil kay Kristo. Yun po ang history ng kanta na yan. No turning back, no turning back. Ito maganda. Lumipas ang mga araw, nag-iisip yung tribal leader. Ano bang meron doon? At hindi nila matanggi-tanggihan. Pakinggan ko rin nga. Mga kapatid, pinakinggan ng tribal leader. Mga kapatid, hinipo ng Lord eh. Nakakilala sa Panginoon yung buong tribo ng Garo tribe. Alam niyo ba ang kinilala nila na ngayon na religion or yung faith, Christianity? Nagtayo sila ng malaking cross. At simula noon, si Kristo ang kanilang sinampalatayanan. Mga kapatid, sa pagtanggap natin sa pananampalataya, hindi ibig sabihin hayahayang buhay. Tama, no? Hindi ibig sabihin na born again ka, okay ang buhay. Hindi po ganon. Talagang kaakibat po ng pananampalataya. At pagkatawag na Diyos sa atin, eto na, yung struggle. Remember, Acts chapter 19 verse 26, ano sabi ni Lord kay Ananias? Ananias, sabihin mo dun sa mama na taga-Tarso, pumunta siya rito, makapagkita siya sa'yo. At sasabihin ko sa kanya, lahat ng mga titiisin niya, alang-alang sa akin. Mga kapatid, imagine mo, tatanggap ka kay Lord, tapos ipapaalam na kagad na sa'yo, yung eto titiisin mo. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, ano mga tiniis mo? Nung tumanggap ako kay Lord, ano mga tiniis ko? Tiniis kong huwag tumagay! Wala mang namamana ngayon, pero yung tinitiis ko, yung namamanang mga asar. Hindi ka na naman tatagay, hindi totoo yan. Kapatid, tiniis ko, yung pangungutya lahat. Tiniis ko rin na hindi naman babae. Ay, wait daw. Abi, mga kapatid, hindi naman ako pangit. Tiniis ko rin, wala na akong pera sa mga bading. Okay na yan. Kapag tumanggap ka kay Kristo, mga kapatid, kaakibat na yung pagtsatsaga, tatalikuran mo na yung luma mong buhay. Amen po ba? Yung mabigatan dito ako, natatagpuan niyo ako sa gano'n, tatagay-tagay ako sa may kanto. Gang, tagay muna tayo. Bishop, ano ba? Tagay tayo. Hindi po pwede yun. Hindi po ba? So, ibig sabihin, once you receive Jesus Christ as your Lord, your Savior, you change your life. Nababago. Pero yung sinabi na mabago, proseso. Hindi ba? Ay, magkakalat ako nga pala ngayon. Ano to? Dala ko? Ha? Ano to? Ha? Ano to? Dami sinabi yan. Plastic? Anyway, mga kapatid, ganito yan. Illustration lang naman. Sa paglapit kay Lord, madali ba lumapit kay Lord? Mahirap. Madali naman, di ba? Paglapit kay Lord, eto lang kakailanganin mo. Isa't kalahating di pa. Tama? Isa't kalahating di pa. Hindi mahirap lumapit kay Lord eh. Kasi nga si Paul, isang chapter lang, nakakilala na kay Lord eh. In a blink of an eye, nakakilala na kay Lord eh. Pero ito ang mahirap. Yung knowing Christ is a short period of time. But, ito na, proseso. Yung sanctification o yung pagpapabanal, mga kapatid, mahaba. Proseso yan. Mahaba, Mahaba, di ba? Mahaba. At habang
Nasa proseso, mahaba. May pagkakataon na, ay! Di ba? Lalakad ka na naman, ay! Di ba? Tayo uli. Di ba? Mukha na akong engot dito, pero yung sinasabi ko, intindihin ninyo. Sa proseso tayo eh. Di ba? Si Paul, nasa ganong senaryo ng buhay. Nung tumanggap sa Panginoon, napakahabang proseso. Acts, dumaan ng Romans, nag-1 Corinthians, nag-2 Corinthians, nag-Galatia, nag-Ephesians, nag-Philippians, nag-Colossians, nag-1 Thessalonians, nag-2 Thessalonians, nag-1 and 2 Timothy, nag-Titus, nag-Philemon. Bago tinanggap yung crown of righteousness, ang habang panahon. At sa haba ng panahon na sinasanctify siya ni Lord, ang haba kasi. Totoo naman eh. Ang kainaman sa kanya, nakapokus siya sa isang bagay. To serve God. To save soul. Amen po. Habang naglalakbay siya, nakakasalubong niya si Lydia. Lydia ng Thyatira. Lydia. Si Lydia ng Thyatira. Lalakad siya. Lydia. Nakakilala si Lydia sa Panginoon. Negosyanteng si Lydia. Kahit mga struggle ng buhay, nadadapa, nakakakilala eh. Akalain mo, ang bira. Nakakita naman ngayon si Onesimo, ang bilanggo. Bilanggo. Onesimo. Nakakilala. Si Onesimo, dala-dala ni Paul. Hindi ba? Nasa kasagsagan ng struggle ha? Struggle. Nakakilala kay Lord. Oh. Tapos, naglalakbay ulit si Pablo habang siya nagninangaral, nakakita si Euodia at Sintike. Euodia, Sintike! Halika! Euodia, Sintike! Ay magkasundo na kayo mag-away. Eh kapatid na Epaprodito, pakiayos mo yung dalawa na yun at yung mga pangalan nila kasulat sa aklat ng buhay. Amen! Nakakuha niyo po may punto ko, mga kapatid. Na habang tayo'y lumalakad sa pananampalataya, si Pablo lumalakad sa pananampalataya, nagliligtas ng buhay. Amen. Nagdadala ng tao kay Kristo kahit na, lulubog-lubog. Ganyan ba bakit si Pablo? Hindi naman, di ba pwede? May pagkakataon sa buhay niya. Amen po. Nakita ngayon si Aquila. Ay, di si Aquila, lalaki pala yun. Aquila! Ayun, at saka si Priscilla. Ayun, Priscilla nandun. Priscilla, si Grace to. Priscilla! Ay, si Euodia. Lola Loida. Ito si Lola Loida. Lola ni Timoteo. Ay, mga kapatid. Dumadaan si Pablo, struggle ng buhay, pero nagliligtas ng kaluluwa. Maraming nadadala sa Panginoon, nababago yung buhay. Eh nakita si Epaprodito, mataba rin niyon. Epaprodito, halika nga rin eh. Epaprodito! Hinihingal na si Pablo. Epaprodito. Ay, Epaprodito. Oh, di ba? Nasa si Crescente. Halika rin, Crescente. Halika rin, Crescente. Oh, di ba? Oh. Nakasalubong pa si Timoteo! Halika rin eh, Timoteo! Pilay-pilay na si Pablo. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya tayo, lingkod tayo ng Panginoon. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Makita yung bunga. Makita yung fruit sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Amen po. Sige, umupo na po kayo. Salamat po. Mamaya meron kayong lumpia. Joke lang. Sa haba ng sanctification dinadaan ni Pablo, gulo, gusot. Pero ang kainaman doon, nagliligtas siya ng tao. Nakapagdadala ng kaluluwa kay Kristo. Ang ganda, di ba? Ang ganda tingnan. May nababagong buhay. Ngayon, natanong ko lang. Sabi ko, Lord, give me 4 points. Para po kahit paano, nakapag-share naman. May tumanong po sa isipan ko, bakit hindi nagawa ni Pablo? Yan. Why Apostle Paul never ever turned his back
in serving the Lord. Oh. Bakit kailanman hindi nagawang tumalikod ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon? Point number 1. Because Apostle Paul thought and caught by the heavenly vision. Ayan. Si Apostle Pablo, dyan sa Acts chapter 26, verse 19 to 20, sinulat ko na, whereupon, King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but shewed first unto them of Damascus, at Jerusalem, at throughout all the coast of Judea, and then the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance. Ausap ka siya, iniimbestigahan na siya King Agrippa, hindi po ako pwedeng sumuway sa pangitaang ipinakita sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, si Pablo hindi lang na-thought o naturuan, kundi nakot na ng vision. Kinain na siya ng pangitain ng Diyos sa buhay niya. Amen? Isa po yun sa nakita ko na ibinigay ng Lord. Hindi po ako hindi po ako gumamit ng, tawag dito? Google. Inspired ako kay Bishop Hindi Google. Kaya, alas 12 hanggang alas 5, nag-message ako kay Kuya Remark, sinesend ko yung mga, Gusto ko manggaling kay Lord, yung gusto niya ipasabi. Because Apostle Paul, not only thought, but caught the vision, kinain na siya ng sistema ng Panginoon. Kaya siya nagpatuloy. Maraming mga Kristiyano ngayon umaatras. Bakit kaya? Bakit pinanghihinaan ng loob? Baka yung pangitain ni Lord hindi mo niyakap? Amen po ba? Next please, Karimark. Philippians chapter 3 verse 10 to 12. Ang sabi ni Paul, ang tanging hangarin ko ngayon, ito hangarin niya, lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So yan yung hangarin. Dahil kinain niya siya ng vision, yun ang nangyari sa kanya. Yun, nagkaroon siya ng bagong purpose. Nagkaroon siya ng malalim na devotion para kay Lord. Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya pa nga, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, yan po yung caught by the vision. Talagang nagpailalim na si Pablo doon sa pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na ang tao kinakailangang maligtas at makaalam ng katotohanan. Mag-repent, sumampalataya o yung magsisi, talikuran ng kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Yan ang visyong tinanggap ni Pablo. Bakit po maraming Kristiyano nagbaback out na? Marami daw po mga pastor ngayon talaga. Totoo naman, na-research ko rin nga pala yun. Halos maraming pastor ang umaatras na ngayon sa laban. Dati, marami ko nakikita, nagbablog pa ng mga pastor. Ngayon, uminto na ang mundo ngayon, nasa social media era na Kaya may mga cellphone kayo, kung ito'y mananampalataya, gamitin mo sa tama. Mag-share ka. Ibahagi mo si Kristo kahit magput ka ng verse. Huwag kang mahiya. Huwag mo intindihin yung sasabihin ng ibang tao, born again ba yan? Ba't kaganyan ngayon? Huwag mo intindihin yun. Nasa proseso ka nga Isa pa yan. Kung bakit maraming Kristiyano ayaw, nahihiya. Kasi nga, minsan, nakagawa ng mali, nakita ng unbeliever, nahihiya na siya. Tumingin sa unbeliever, sa Diyos, hindi. Talagang ganun Tao ka nagkakamali ka Ang gagawin mo, bumangon. Amen po ba? Tumayo tayo at bahagi si Kristo ulit. Kung mo hindi sasabihin nila, dahil hindi ka pakakainin ang sasabihin nila, pababagsakin ka nun. Ang mahalaga, na-recognize mo yung pagkukulang mo at binabago mo. Amen.
Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit, Paraclete, to help us to live. Amen? Ngayon, di nakot na ng vision si Apostol Paul. Nakot na ng vision. Ano yung ginawa niya nung makot na ng vision? When Apostle Paul caught by the heavenly vision, what did he do? Ano yung ginawa niya? Humingi po ka ng 4 kay Lord. Number 1. Number 1, kaya Rayman. Yung ano? Number 7 yun, yung ano dito. Page 7 yun. Number 1. Forgetting what is behind and straining what is ahead. Yan muna ginawa niya. Bakit? Si Pablo matalino Ito po ang sabi ng Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, isang bagay ang ginagawa ko, eto na. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Amen. Point number 1, bakit si Pablo hindi mo mapapa-atras? Hindi mo mapapa-turn back? Kasi ang ginawa niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Nililimot niya na yung kahapon. Kung magaling man siya, nilimot niya na yon. At nagpapatuloy siya na makantan ang hinaharap. Doon siya nakatingin, nakapukol ang kanyang tingin sa hinaharap, mga kapatid. Nung sumampalataya si Pablo kay Kristo, siniro niya sarili niya. Ibig sabihin, wala. Tinanggihan niya. Dati siyang Pariseo, maalam sa kautusan. Hindi. Lahat na yun, inari niyang kalugihan. Sabi nga sa Philippians chapter 3. Inari niyang kalugihan ng lahat ng yun. Makamtan lamang niya si Kristo. Mga kapatid, tayo makapagpapatuloy sa Lord pagka minsan or talagang isisiro mo yung sarili mo. Yung bang si Lord na magpupuno talaga? Yung wala ka, yung mga alam mo, yung mga kakayanan mo, yung galing mo, yung nagawa mo sa kahapon, hindi mo ipamumukha kay Lord. Yung talaga nakita ng Diyos, zero ka talaga. Siya magpupuno sa'yo. Wala kang taglag-taglay na kaalaman, hindi mo pinagmamalaki sa Kanya. Tapos, dito humble. Tumans ako, wala rito mga kapatid. Revelation Lord sa akin. Hindi man niyo ako nakasama ng tuman sa pagsamba kami, pero patuloy pa rin sumasamba sa Panginoon. Simple lang ang mensahe sa akin ng Lord that time. Go to your tatay and please make it zero yourself. By the grace of God, dumating kami rito. I'm sorry. I apologize that I'm doing the past. For me, ministry lang naman. Pero may mga bagay na kailangan maunawain. So I just zero myself. Hinihintay ko lang ang Diyos na magpuno sa akin. Amen? Humble yourself. Kasi ang gusto ng Panginoon, maging mapagpakumbaba po tayo. Yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Yan ang nais ng Diyos. Pero kung mayabang po tayo, pamumukha natin, ang galing-galing mo, saan ka makararating? Wala kang mararating. Pero kung ikaw, low ka lang, low profile ka lang, ang Diyos sasamahan ka. Amen po. Ganun po kabuti ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at marunong umunawa ng mabuti at masama. Amen po. Yun po ang nais ng Panginoon. Number 2 na ginawa po ni Paul. Number 1, kung bakit siya hindi nagawang tumalikod sa Panginoon kasi nilimot niya na yung kahapon at sinisikap niyang marating yung hinaharap. Number 2, eto na. Paul, focus on the goal. Amen?
Ito na nga, verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kantan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin. Nakapokus si Pablo. Nakapokus si Pablo sa paglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, ito nakakatuwa kay Pablo. Paul, while working in the vision, he also worked for provision. Note, yan sabi ko nga, di ba? While Paul worked in the heavenly vision, he also worked for provision. Ano ibig sabihin? Naghahanap buhay din. Amen po ba? Next slide, Kuya Raymart. O yan. Si Paul Tentmaker. Sino si Bishop dyan? Tsaka si Kuya Bal. O. Ayun si Bishop. Ayaw nyo ituro Dahil ako, sino si Bishop dyan eh. Ayaw nila ituro. Madali lang makakilala kung sino si Bishop tsaka sino si Kuya Bal dyan, di ba? Turo nyo nga. Sino? Ay, takot. Well, Paul, habang siya ay focus sa pagmiministry, sa pagliligtas ng tao, aside doon, nagtatrabaho din naman, mga kapatid. Ha? Kaya, hindi ibig sabihin, naglilingkod ka kailan, magpo-full time ka, may panahon yun. Acts chapter 18 verse 5, doon nata si Paul nag-full time. Nung dumating si Silas at si Timothy galing sa Macedonia, dala-dala ang mga kaloob na pangsustento sa pagmiministeryo ni Pablo. Pero habang wala pa yun, si Paul nagtatrabaho, nagsisikap. Bakit? Anong sabi? Basahin nga natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 9. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nalayuan ninyo ang sinumang kapatid. O kapatid daw, may tamad palang Kristiyano, no? Kapatid, na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Ha? Hindi kami nakikain. Naku, pag nandito kayo sa dyan, may makikikain, no? Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Hindi makapal ang mukha ni Paul. Sabi mo, kapal. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan, mga kapatid. Kaya kami po na nagtsatsaga po kami mula po madaling araw. At pagdating po ng hapon, nagtutulak na po kami ng sidecar. Naghahanap buhay po kami. May pinag-aaral po kami anak eh. Bakit po? Ayaw ko mapulaan eh. Nag-share ako sa social media. Tapos mababalitaan, nangihingi lang ako. Nangungutang. Basta, pautang nga. Alex, alam pambilin gin eh. Diba? Ibig sabihin mga kapatid sa ministry, balance. Hindi naman sabi na pagka naging Kristiyano ko, huminto ka sa pagtatrabaho mo eh. Sabi pa nga dyan, araw at gabi. Hindi nung pala may graveyard na, may night shift na. Nagtatrabaho sila para walang maipintas, para walang maipamukha, walang masabi sa atin. Yung mga umuusig sa atin, teka, easy ka lang. Pero po tayo, naghahanap buhay. Ipinakikita po natin sa harap ng maraming tao, sa harap ng Diyos, na tayo po, lingkod tayo ng Diyos, pero hindi tayo umaasa sa iba. Amen po ba? Pero, alam niyo po ang namin natin na dumating din po kami sa panahon ni Pablo, Acts 18 verse 5, na wala kaming ibang gagawin kundi magmisyon. Magdala ng tao kay Kristo. Hindi ko na iniintindi pambayad sa bahay, hindi ko na iniintindi pambayad sa kuryente, sa tubig, baon ng mga anak ko. Gusto kong dumating sa point na gano'n ang buhay po namin bilang mananampalataya. Kagaya ni Paul, nag-full time na. Si Lord na nag-provide. Kaya nga minsan, binibira siya ng mga taga-Korinto eh.
Malaking bagay ba naman ikaw kung tumanggap kami ng mga kaloob galing sa inyo? Sabi, huwag niyong pupusalan ng baka habang ginagamit sa pag-iik. O, ano nga ng salita ng Diyos ay dapat tumanggap na naukol sa Kanya. O, yun po ang prinsipyo. Kaya lang po, hindi po tayo ganoon mga kapatid. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para tayo mabuhay. Bakit iniingatan po tayo ng Diyos na walang maipula sa atin? Bilang mga Kristiyano, magpakita po tayo ng magandang halimbawa. Masalamin po sa buhay natin si Pablo. Kapatid binanggit yan eh. Wag daw, yung verse 10 nga dyan, huwag pakainin ang ayaw gumawa. Huwag pag-ice creamin, huwag yung pagpapansitin, huwag yung pakainin pagtanghali rito pag ayaw gumawa. Ayaw mag-urong ng pinggan kapag kakain. Diba? Buti na may mga kabataan mamaya mag-uugas ng pinggan. Hallelujah. So kahit po si Pablo nagtatrabaho, naka-stick po ang kanyang isip sa makalangit na bagay. Colossians chapter 3 verse 2. Sabi niya, yung isipan natin, ituon natin sa mga bagay na panlangit. At saka napansin ko dito kay Pablo, hindi niya priority magpayaman. Hindi niya yun eh. Basta siya, ang pinaka-priority niya ay bahagi ang mabuting balita. Kung may dumating, salamat. Kung wala, edi wala. Thank you pa rin. Ewan ko, sabi nga ni Pablo hindi ka kami katulad ba dyan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Nakakalungkot po, may mga pagkakataon, may darating sa akin, bibili lang ako sindahan, may magsusumbong, alam nyo ba, namin, lagi na lang kaming may bayad. Lagi pong pera ginagamit sa amin. Yung kumikibo, tumatahimik lang ako, nagsasalita, and never comment anything. Sa loob-loob ko lang, tara sa amin, wala kang gastos, busog ka pa. Nakakalungkot po, maraming mga preacher, ang salita ng Diyos talaga, ginagawang negosyo. Hahamunin ng, magbigay kayo upang kayo pagpalain ng Diyos! Pag hindi kayo nagbigay, kayo susumpain! Ano ba yan? Ay, hindi po gano'n sa TLCFCCI. Glory to God! Bigay mo kung anong ayaw mo para sa Panginoon. Diyan ka lang, sumamba ka. Sumampalataya ka at aayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen po ba? Palakpakan niya po natin si Lord. Lord, thank you Lord! Kaya po kabuti ang Diyos. So focus. Si Pablo nakapokus. Matthew 6:33 din siya. Seek first the kingdom of God. Kaya kung may trabaho ka, di magtrabaho ka. Problema. Kaya ang problema naman kasi, pagka nagkakatrabaho ka, nawawala ka sa church. Nawawala ka rito eh. Pag nagkatrabaho, ano pinagagawa mo eh. Naliligaw ka pa. Kaya minsan si Lord, ayaw ka nabigyan ng trabaho. So, ang nais ng Panginoon, balansin natin. Mag-balansin tayo. I-focus mo pa rin yung paningin mo kay Kristo. Nagtatrabaho ka, binabahagi mo si Lord. Di ba? Kasi Pablo ganang ginagawa. Marami nakakilala. Tent maker siya. Marami nakakilala sa Diyos. Yung marketplace, napasok niya. Marami nakakilala sa Panginoon. Kaya po tayo dito sa church o dito sa ating pananampalataya, ang nais ang Panginoon hindi ka gipitin. Kundi maging malayak at maintindihan, maging bukas ang isipan mo. Hindi na po pwede. Alanganin naman na naglilingkod ka kay Lord, tapos pagdating nyo sa bahay, mukha kang kawawa. So kinakailangan, magsikap ka rin syempre. Magtiyaga ka rin. Umisip ka rin. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ano sabi ron? Ang Panginoon nagbibigay ng karunungan upang ikaw ay yumaman. Depende ka pa rin sa Diyos. Habang nagtatrabaho ka, nakadepende pa rin sa Diyos yung buhay mo. Hindi dun sa trabaho mo na ibinigay lang ng Diyos. Amen po ba? Nangihingi tayo kay Lord. Pero pagdating si Lord na nangihingi ng oras sa'yo, nasan ka? Nangers. Kasama si pastor Pastor, pag-pray mo nga kami, pakapunta po sa abroad. Pag-pray naman ni pastor, pag-pray mo naman yung business namin. Pagbubukas na, pag-pray na naman ni pastor. Pastor, pag-pray mo, makapapasok na po sa trabaho. Pag-pray na naman ni pastor. Eto na ngayon, nakapasok na sa trabaho, nakapag-abroad na, nagne-negosyo na, gumaganda na kita. Kumusta? Kasama ba sa plano si pastor?
Nek-nek mo, pastor. Hindi ba? O, totoo naman eh. O kaya si pastor, nagtutulak ngayon, nagtatrabaho ngayon, nagsisikap. O, nagtsatsaga. O, para walang maipintas. Para hindi mapulaan ang pananampalatayang tinanggap niya. Amen po. O kaya tayo po bilang mga mananampalataya, tiyakin po natin na tayo po talagang nga nababalansi po natin. Pag may trabaho ka, si Kristo pa rin. Pag wala trabaho, si Kristo pa rin. Amen? O di si Paul. O yun naging dahilan. Kaya si Paul, hindi mo mapapatakbo, hindi mo mapapatalikod sa pananampalataya. No turning back yan. Amen? Next. Number 3. Ayan. Paul is always ready to the spiritual battle. Siyempre, mandirigma Ikaw bilang mananampalataya ka, mga kapatid. Bilang mananampalataya, ikinukonsidera ka ng salita ng Diyos na fighter ka. Mandirigma ka. Pag mandirigma ka, siyempre lalaban tayo sa spiritual battle Hindi naman yung tinuturo yung labanan na pisikalan, gano'n, sabunutan. Hindi ganun yan. Spiritual battle. So, ito, nagbigay ng payo si Paul. Sa araw-araw, suot niya ito. Ang kasuotang pandigma. Number 1, ano yun? Belt of truth. Sinturon ng katotohanan. Lagi niyang suot yun. Taglay-taglay niya yun. Mahirap naman mga kapatid. Makikipaglabang ka, di ba? Nakukubuhan ka. Hindi naman po pwede yun. Naglag. So, hindi pa pwede nakikipaglabang ka. Wala kang sinturon, di nahubuan ka. Tapos, breastplate of righteousness. Yung baluti ng pagkamatuwid, dapat taglay-taglay doon po natin mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka naman perfecto. Pero yung, wala man lang maipinta sa'yo, sana. Yung kapwa mo, hindi angat na angat. Baluti ng pagkamatuwid. Kung wala ka niyan, open ka, o di lagi kang may tama. Nasa labanan ka pa lang. Wala na, buwal ka na kagad. Shoes of peace. Sapatos ng kahandaan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat suot po natin yan, mga kapatid. Ready ka ba magbahagi ng salita ng Diyos? Mahirap naman kaya yun, wala kang sapatos. Tapos yung dadaanan, lalo sa mangga, puro tae. Mahirap ka. Ano masakit? Mapa ako, makatapak ng tae. Ako, naramdaman ko, mukhang mas masakit yung nakatapak ng tae. Nung napa ako kasi, kung medyo nakaganyan pa ako. Ayan. Pero nakatapak ako ng tae. Ayoko mahawa kasi baka mahala ka natin, di ba? Excuse me, no? May kumakain nata doon. Tapos, 4, shield of faith. Pag wala kang pananampalataya, paano na? Sa tuwing may darating sa iyong pagsubok, lagi ka nalang kawawa. Ang kalaban po natin, para daw palaso, nagliliyab na palaso. Kung meron kang pananggalang ng pananampalataya, Lord, magtitiwala ako sa'yo. Wala kaming bigas ngayon, sure, magkakaroon kami by faith. Lumalabang ka, may pandigma ka. Lord, gagaling ako, sure ako dyan. Gagaling ako by faith. Amen? Number 5, helmet of salvation. Alakanin naman, makikipagdigma ka, wala kang helmet, di ibig sabihin, tama ka, may bukol ka kagad. Helmet of salvation, yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon. Di dapat nawawala yan. Malinaw dapat sa atin yan. Number 6, sword of the Spirit. Ayan. Tabak sa makatuwid. Ayan, salita ng Diyos. Mahirap din naman siguro. Nakikipagdigma ka, wala kang hawak na espada. Puto lang kamay mo, makikipagsampalan ka lang. Tapos yung akala mo, puro espada. Ikaw, sampalan. Hindi po pwede. So, kailangan may tabak ka. Salitahan ng Diyos. Dala-dala mo ang salita ng Diyos. Alam mo kung paano gamitin ang salita ng Diyos panghabas sa mga lalang ng dyablo. Kaya anong pinapayo? Basahin natin ang salita ng Diyos daily nang sa gayon, hindi tayo magapi ng laban. At ang pinakasusi sa anim na yan, prayer.
without ceasing. Para mag-activate yung 6 na baluti na yan, o 6 na armor na yan, yung verse 7, o yung number 7, pray without ceasing. At lagi kayong manalangin. Bakit? Anong sabi? Sa madilim, sa evil times, hindi tayo makakaiwas eh. I admire Bishop. Bishop, glory to God. Dumating yung evil times sa kanya, sa panahon ng kasagsagan nananalangin siya bilang ama. Ikaw lumagay sa kalagayan niya. Umaga gigisingin ka para sa ganung situation. Kaya yari mo lang lumuhod sa Panginoon, kaya yari mo lang lumuha para sa Diyos, tapos ganito ang senaryo. Mga kapatid, hinanga ko si Bishop, kinukwento niya. Ako hindi ko kayang gawin yun eh. Yung anak ko, halimbawa na nga, inaalala yung isip mo nga eh. Yung anak ko naggaganoon, tapos doon na muna kayo, magpe-pray ako rito. Isusugod ko talaga eh. Pero si Bishop, pinili yung Panginoon. See? Ano, result? Hati-ayin na siya. Amen? Glory to God. Malino na kay Bishop eh. Sino ba may control ng lahat? Eh di si Lord. Tinitingnan na naman ni Lord si Bishop. Okay. Sunahin mo. Ano ginawa ni Bishop? Lumuhod ka agad sa kwarto. Doon nag sa Panginoon. That's a firm decision of a servant of God. I admire. Sitwasyon na yun. Salamat po ako sa Diyos. Yung napakagandang halimbawa na yan. Totoo naman eh. Wala naman siyang kontrol. Pag sumama ba siya doon, wala din naman. Pero yung unahin ng Panginoon, lumuhod sa harap at sabihin, Lord, umiyak, lumuha. Mga kapatid, yun yung pagpapatunay na una ang Panginoon kaysa ano pa man. Yun naman talaga ang prinsipyo. Una ang Diyos, pangalawa ang pamilya. Pangatlo, hanap buhay mo. Amen po. Pero, proseso yun. Salamat po sa Panginoon. Si Bishop, umabot na po sa ganung proseso ng buhay. Dumating na po siya sa panahon na maturity talaga, na mas inuuna ang Panginoon. Yung firm decision, yung firm na pagtitiwala, yung pananampalataya, nakaangkla talaga sa kapangyarihan ni Kristo. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. At nawa, makarating din ako sa ganung pananampalataya habang tayo naglalakbay dito. Yung maturity level. Amen? Last. Apostle Paul reached the spiritual, eto na, maturity. Yan. Ay, nakita niyo yan. Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians chapter 13 verse 11, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita at nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang. Ano sabi ron? Iniwan ko na ang mga asal bata. Ang ganda na yung tsura na nakakita ko kanina eh. May ganyan ba sa church? Yung baby yung katawan, tapos yung ulo, gurang. Ano significant yan? Spiritual life? Marami pong Kristiyano ganyan. Tumatanda yung muka, pero yung isipan, bata. Hindi nagmamatured. Ano sabi ni Paul? Iniwan ko na ang mga asal ng bata. Ano ba asal ng bata? Sige nga. Magbigay ng example. Ano ang asal ng isang bata? Ha? Ano asal ng isang bata? Matigas ang ulo. Bukod sa matigas ang ulo. Pagka merong hindi nagustuhan, minsan si Fred naiinis ako pagka sinusumbong yung kuya niya eh. Bata eh. Sumusumbong sa akin, tatay, si kuya, inalika naman ako, bakla ata. Tawa. Tawa eh. Kuya, laki-laki nung kuya niya, pogi-pogi, Mas pogi lang ako ng konti. Yung pagkaasal bata, iniwanan ni Paul. Mga kapatid, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, dapat nagmamature tayo. Amen! Glory to God!
Graham, dumarating sa point ng gano'n ng buhay. Hindi yung, pambira, tagal mo na sa church. Naman! Hanggang ngayon, problemado ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang mag-deal ng problema. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayang mag-handle. Chuchumbong-chumbong ka na naman! Ano ka ba? Kulit mo naman! Ay, dapat habang tayo tumatagal sa pananampalataya, lumalago tayo, naunawaan natin, lumalalim ang pagkaunawa natin sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ay, hindi po pwedeng maging ganito tayo. Mga kapatid, glory to God, since dumating kami ni Ate Ina, pamilya ko, 2022, July, nakita yung treatment namin dun sa dalawang matanda. Excuse me matanda. Sa Bible yun, Bishop, sabi niyo, di ba, matanda, ano? No, hindi naman yung matanda sa edad. Parang 15 lang. Mga kapatid, nakita yung trato namin. Inahainan namin. Nasikaso namin. Ang tawag doon, hindi pa bida. Sa mga utak lamok, sa mga immatured, pabida yun Sip-sip ata yun. Mga kapatid, sa maturity level, matured Christian, ang tawag doon, honoring culture. Kultura ng respeto at pagpapahalaga. Amen! Bakit? Dumarating dito, galing San Mateo. Magkano diesel? 1,000. May naglalagay ba dyan ng diesel? Wala! Ano dream ko? Kada punta yan dito na pinapapultang ko pa uwi, pultang. Yun ang dream ko na mangyayari sa amin, sa kanya. Bakit lingkod ng Diyos yan Kailan tayo pabalik-balik dito? O may naglalabit ba dyan? So, anong ginagawa namin? Anong ginagawa namin natin yung kaya namin sa ngayon? Bishop, kakain ka? Please, let me know. Dati, ang chat ko sa kanya, may rito, may galunggong dito. Ito na. Pero ngayon, ina-upgrade ko Bishop, kakain ka? Anong gusto mong ulam? Please let me know. Mga kapatid, kultura yon. Honor your leader. Respect your leader. Kailan nyo tinawag na bishop si bishop? Kailan? 2nd week of September. Nagkasyaran kami. Bishop, ba't pastor tawag sa'yo? I give him that right respect. So that's what I call him bishop. Kasi yun ang kanyang Hindi sa gusto niya magpatawag ng bishop. Pero ikaw na nakakaunawa, nakakaintindi, respetuhin mo naman yung tama sa kanya. Ginawa siya Sa mahabang panahon niyang paglilingkod, itinaya siya ng Panginoon. Hindi naman kabigatan tawagin siyang bishop. Para naman makapagdagdag ng kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon. Nung may gumagalang, may respeto, may nagpaparangal. Amen po ba? I don't care kung maraming pera yan. Ang care ko, pag dumating dito yan, si Espresso, yung dalawang matanda, o sino masama nila, I give what I can give. Ibigay ko, kaya ko ibigay. Kasi nga lingkod ng Diyos yan Pero mga kapatid, ang Diyos ba nakakalimot sa amin? Hindi Hindi ko pinabayaan ng Diyos. Yung anak ko, yung mga 4 na yan, glory to God. Lumalaki yan, matino. Tama ba? Sinisipat ko, wala akong makita ugali ko sa kanila Kasi ako, napakaharap ko Pero ito, mga pitagang kumilos, glory to God. Ewan ko lang yung isa doon. Leader na ata ng gang Ito isa. Hindi naman. Glory to God. Matatalino po yan. Glory to God. At ito pa mga kapatid. Yung ginagawa po namin pag-honor kila Bishop, diyan lang ba namin ginagawa yan? Hindi mga kapatid, hindi lang. Alam niyo ba sa CLSF? Glory to God Ang TLCF CCI, pinupuri nila. Sa One May Kawayan Pastor, pinupuri nila ang church po natin. Po tayo. Kasi marunong po tayo makisama. Marunong po tayo makibagay. Hindi tayo umaasta na parang ganoon. Hindi po. Pagdating ko po doon, kami minsan ni Ate Ina, pagyaring kumain, yung po mga pinagkainan, tinutulungan po namin yung mga katulong ng CLSF, nililigpit din po namin. Glory to God po, pinupuri po nila Kuya Adrian TLCF CCI.
sa katawan ni Bishop. Yung kulturang dumali sa kanya, dumali din sa akin. Tamang kultura, meron siya eh. Marunong makitungo eh. Dumadali sa akin. Dumadali sa mga anak ko. Dapat dumali sa lahat sa atin. O kaya nga, Portugal. Si Kristo ang pararangalan natin, mga kapatid. Si Kristo ang pasigatin natin sa buhay po natin. Amen po. Ano man ang ginagawa mo, si Kristo pa rin. Oh. Dapat matagpuan sa atin yung karakter ng Panginoon. Hindi ka man maging perfecto, makita ka man lang sa pagiging maayos. Yung kahit saan ka dalhin, pwede ka. Pwede ka ipambala. Pwede kang ikasa. Kasi nga okay ka, kasi maayos ang karakter mo. Oh. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kapag po tayo umabot sa maturity level ng buhay po natin bilang mga mananampalataya at mangyayari lamang kung nagpapatuloy ka. Mga kapatid, ano ang mangyayari? Pinakalagay mo yung pinakauli. Malapit na tayo. Oh, eto na. Now, we will receive the crown of righteousness. Amen. 4 points. Nung makot si Pablo ng vision, ano ang ginawa niya? Nilimot muna ang kahapon. Siniro muna niya sarili niya. Nagpaturo kay Kristo. Pangalawa, nag-focus siya sa gawain ng Panginoon habang siya nagtatrabaho. Pangatlo, anong ginawa niya? Ano yung pangatlo na ginawa niya? Huh? Nakalimutan niyo na. Anong ginawa niya pangatlo? Ready siya sa laban. Nakasuot siya ng full battle armor of God. At yung pang-apat, dumating na siya sa maturity level ng kanyang pagiging Kristiyano, pananampalataya kay Kristo, at iyan na nga naging resulta. Tatanggapin ko na ang korona ng pagtatagumpay. Ang Panginoong Kristo ang magpuputong sa akin pagdating ng panahon na yun. Amen? Ganoon din ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kapag pinanuntunan natin ang ginawa ni Pablo sa buhay natin. Tandaan mo, nakakilala ka kay Kristo, na born again ka, hindi para magpayaman, kundi para maglingkod sa Panginoon. Bonus na lang kung payamanin ka ni Lord. Itutok mo! Sige mo! Lord, thank you! Itutok mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Kanya. Bahala na siya sa lahat. Alam niya ang gagawin niya. Alam niya at alam ng Panginoon kung anong mga pangailangan mo. Just focus on the goal. Unahin mo ang Panginoon. Ang sa gayon, dumating po tayo dyan sa kalagayan na yan. Amen? Walang atras. No turning back. Tuloy ang laban, whatever happen. Maaring mabigat, maaring may mga pagsubok sa buhay, pero tandaan natin, yung may kontrol ng lahat, hindi tayo pababayaan. At lagi nating tandaan, ang pasikatin mo sa buhay mo, si Kristo, hindi ang sarili mo. Amen? Ano man ang marating mo sa buhay, si Kristo ang pinararangalan mo. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Bishop, meron po tayong bibigyan ko po kay Bishop. Kapatid, medyo alanganin ako, ikakasa pa yung ano, no? So,